Hello guys, this is me, Joseph Brante, na isang bartender sa barko na ngayon ay nagbabakasyon at balak explore ang tinatagong ganda ng aking pinagmulan na isla bago pa man maubos ang natitirang oras ng aking huling araw ng bakasyon. At ngayon, may mga ibabahagi na naman kami sa inyo ng mga tourist destination na nilibot lang namin in just one day, ha? Ang una namin pinuntahan ay ang Hagdan Falls na nasa Barangay Union na kinasasakupan ng Kaibiran, Biliran. Dito ay mahirap puntahan ang naturang falls kung wala kang makakasamang may kabisado ng lugar. Habang sa pagtanong-tanong namin ay nakilala namin sina Ma'am Estrella Aguilos at Ma'am Ana Curita na nagvoluntaryong sumama at nagsilbi naming guide sa sinasabing Hagdan Falls. At habang kami ay papalayo sa Barangay Union ay maririnig nyo na ang agos ng maliit na falls mula sa baba ng aming dinaraanan. At hanggang kami ay... Ha? Tidak. Diri madsamo to. Nawawala po kami. Ano madsamo to ano? Amo ito? Nali. Dahil mahirap pumili ng pwedeng daanan, ay pinili na lang namin ang malapit sa batis upang di kami mawala sa daan. Pag kayo lang dito, nako, mawawala kayo. At sa aming paglalakad ay padilim na ng padilim na tila ba magtatakip silim na. Hindi na halos nakakapasok ang sikat ng araw dito dahil sa mga naglalakihang puno na nakabalot sa lugar. Grabe guys, adventure talaga. At sa wakas ay narito na tayo ang falls na binansagang Hagdan Falls dahil sa kakaiba nitong itsura at kakaibang daloy na para bang sinadyang gawing hagdan ang pagbagsak ng tubig nito. At syempre, hindi ako papayag na hindi ko ma-experience maligo dito. Tara! Maraming salamat kaila Ma'am Estrella at Ma'am Ana na walang sawang paggabay sa amin at hanggang sa huli ay binigyan pa kami ng buko juice nito dahil uhaw na rin kami. Kaya guys, ito ang nagpapatunay na kahit saan man tayo mapunta ay talagang may mga taong likas na sa kanila ang magbigay sa kapwa. Kaya dapat rin nating suklian ang kanilang kabutihan sa anumang klaseng pamamaraan. Take note guys, wala kang dapat ipangambang subukang puntahan ang mga natatagong falls pa rito na di pa namin nadidiskubre dahil marami pa ito. At sunod namin pinuntahan ay ang Mainit Hot Spring na nasa taas rin nito ay may malapit na isang falls na isa sa pinakaunang nadiskubreng falls sa isla. At ito ang Mainit Hot Spring at ang mga bato dito ay kulay pula dahil sa sulfur na taglay ng dalang tubig mula sa inactive volcano na nasa taas ng bundok dito. Init. Yan. Sulfur na, di ba? Ito yung gaano kainit dito guys. Yan o.
sa sobrang init ng tubig na nanggagaling sa ilalim ng lupa ay bumubukal na ito na para bang pinakulo ang tubig. Pwede na siguro magluto ng itlog dito. Well guys, that is for another vlog. Kaya stay tuned lang kayo guys, okay? Alright. Well, nag-o-offer din pala sila dito ng hot spring pool na pwede kayong makapag-relax. Sa murang halaga, di nyo na kailangan pang pumunta sa mamahaling hot spring treatment para ma-experience ang ganitong lugar. At ang sumunod naming pinuntahan ang Caraja Falls. Kung mapansin nyo guys yung mga daanan doon, no? Kung makikita nyo guys, tinan yung daan. Halos naging isang linya na lang dito, no? Dahil kinakain na siya ng mga halaman. Dahil nga kaunti na lang pumunta dito. So yung Caraja Falls na to ay Caraja. Mukhang Caraja siya, ibig sabihin kawali. Mukha siyang kawali. So ngayon, check natin, ang sabi ng tropa natin ay hindi na po siya yung katulad nung dati. Kasi nga, may mga malalakas na ulan, bagyo, iba po yung itsura. This is the one of the first falls na mga na-discover dati. Bago pa yung mga pinuntahan natin yan, ngayon lang yan. So, check it. Check nyo to guys. Dahil sa nasaksihan namin ay may pagkahalong saya at lungkot ang aking naramdaman. Masaya dahil sa ilang dekada ay nakita kong muli ang memorable na lugar na ito dahil dito kami ay nagpa-family reunion. Malungkot dahil isa ito sa mga tourist destination na numero 1 pinupuntahan ng mga tao na ngayon ay napabayaan na lamang. Sa totoo lang ay habang kami ay naroon ay rinig namin mula sa malayo ang mga illegal logger na patuloy na mamutol ng malalaking puno sa kagubatan. At ang sumunod namin pinuntahan ay ang Tinago Falls ng Barangay Kabibihan. Dito na tayo. So ayun guys, no, ang laki na ng pinagbago ng falls na to. O yung tubig, hanggang dito yan. Pero mas maganda ko yung dati talaga. Yun na nga, sinasabi ko, dahil na rin sa kung ano-ano yung mga pinagbubunot natin dyan sa bundok, no. Nagagawa natin, kinakalbo na natin yung forest natin. Kunin natin to. Diba guys, ang Tinago Falls na nakita na, hindi na siya nakatago. Ano kaya tawag dito? So na, let's go guys! Ito ay sinasabing pinakamalakas na falls sa kasalukuyan dito sa Biliran. At sobrang saya ko sa mga oras na ito dahil madami akong memories sa lugar na ito. Welcome to Biliran Island! See your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. At ang huling destinasyon natin ngayon ay ang Busay Falls na matatagpuan sa Kawayan, Barangay Umali, Biliran Province. At mababa lamang ang falls dito, kaya para sa akin, ito ang pinaka-safe na falls na aking napuntahan. Sobrang nag-enjoy kami sa travel namin sa araw na ito. At sana nag-enjoy din kayo sa aming mga ibinahaging tourist destination dito sa Biliran Island. See you on next vlog!